Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tunay ng papuri ay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagpapapuri tayo sa Kanya, humihingi ng tulong at humihingi ng gabay. Nagpapakupkop tayo kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawain. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw sa Kanya. At sino mang Kanyang iligaw ay wala nang makapaggagabay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang nag-iisa at walang katambal. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang sugo at alipin. Ang pagpapala, biyaya at kapayapaan mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sumakanya, gayon din sa Kanyang pamilya, mga kasama, at sino mang sumunod sa kanila sa kabutihan hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kayong mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tunay na pagkatakot, at huwag ninyong hayaan ang inyong mga sarili na abutan ng kamatayan, liban na lamang na kayo ay tunay na mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nalalaman natin na ang pagiging propeta o sugo ay nasa pagpili at pagbibiyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ito nakakamit ng tao sa pamagitan ng pagsisikap niya sa mga gawaing pagsamba o sa paggawa niya ng kabutihan. Ito ay manggagaling lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa Kanyang kaalaman at sa Kanyang karunungan. Sinabi ni Allah, Allahu yastafi minal malaika rusulan wa minan nas. Na si Allah ang pumipili sa mga anghel upang maging mga sugo, at gayon din siya ang pumipili sa mga tao na nanaisin niya na maging sugo. Nalalaman din natin na may mga propeta na nakahihigit kaysa sa iba pa. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa rafa'a ba'dahum darajat. Na si Allah ay naghirang ng ilang mga sugo at ginawa silang nakakahigit kaysa sa iba pa. At itinataas niya sa mas matataas na antas ang iba pa sa kanila. Ang pinakamainam sa mga sugo ay ang nakikilala natin na bilang mga ulul azmi minar rusul. At sila ay sina Nuh, Ibrahim, Musa, Isa at Muhammad alayhimus salatu wassalam. Ngunit ang pinakamainam sa kanila ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad, ang huling propeta, ang huling sugo na ipinadala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang habag sa sanlibutan. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hindi ka namin isinugo, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban na lamang bilang habag sa sanlibutan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isinugo hindi lamang bilang habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga Muslim, bagkus ay habag din ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa mga hindi Muslim.
Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay habag para sa mga Muslim dahil tunay na siya ang ating gabay at walang papasok sa paraiso sa ating mga Muslim liban na lamang unang-una sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala at susunod dito sa pamagitan ng ating mga mabubuting gawain na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala liban na lamang na ito ay gagawin natin ng alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ng may ikhlas at gagawin natin ng naayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay habag din para sa mga hindi Muslim dahil ang kanyang dalisay na pagkatao at mabuting pag-uugali ay kumakatawan sa Islam, na siyang isa sa mga pangunahing dahilan na ang puso ng isang hindi Muslim ay napapalapit sa relihiyong ito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang buong buhay din ay nagsakripisyo, naglaan ng oras, ng lakas, nag-alay ng dugo at pawis para sa pagpapalaganap ng relihiyong ito. Subalit, sa kabila ng kadakilaan ng katotohanan ito, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay habag sa sanlibutan, nagpapatuloy ang masamang pagkakakilala ng mga hindi Muslim laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanilang ikinakalat ng mga masasamang sabi-sabi ukol sa kanya ay hindi lamang dahil sa paninira ng mga kaaway ni Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ito ay dahil din sa kawalan natin ng ginagawa bilang mga Muslim upang ipakilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang habag sa sanlibutan. Dahil wala tayong ginagawa, patuloy na inaalipusta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakikilala siya ng mga tao, lalong-lalo na ng mga hindi Muslim, bilang masamang tao o bilang kampon ng demonyo. Sinasabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, "Idha kanat sa'adatul abd fi ad-daraini mu'allakatun bihajjin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Natunay na ang kaligayahan ng alipin ay nakasalalay sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajib ala kulli man nasaha nafsahu wa ahabba najataha wa sa'adataha an ya'rifu min hajjihi wasiratihi wa sya'ni. Kaya para sa sino man na nagnanais nito at nagnanais ng kaligtasan para sa kanyang sarili, ay marapat lamang niya na makilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang buhay at ang kanyang pagkatao. Ito ang unang dahilan kung bakit hindi natin na ipapakilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang habag sa sanlibutan. Dahil ang marami sa atin ngayon ay napakakaunti ng kanilang nalalaman sa buhay at katauhan ng kahuli-hulihang sugo, ang habag para sa sanlibutan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasa maraming mga Muslim, mas nakikilala pa nila ang mga artista, ang mga atleta, at iba't iba pa mga personalidad kaysa sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Higit pa nilang nakikilala ang mga tao na wala namang naidudulot sa lipunan liban na lamang sa kasamaan. Higit nilang nakikilala ang mga ito kaysa sa tao na maggagabay sa kanila tungo sa paraiso. Ikalawang dahilan kung bakit hindi natin na ipapakilala ng maayos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil hindi natin isinasabuhay ang kanyang sunnah. Hindi natin nakikilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan lamang ng pag-alam kung kailan siya pinanganak, ano ang kanyang mga ginawa sa buhay, bagkus ay sa pamagitan ng pag-aaral din ng kanyang mga katuruan at sa pagsasabuhay natin ito. Sa panahon natin ngayon, hindi na natin nakikilala kung sino ang Muslim o ang Muslimah. Sa maraming pagkakataon,
mas kuffar pa tingnan ang isang Muslim, na mas mapagkakamalan mo pa siyang hindi Muslim o mas mukha siyang hindi Muslim kaysa doon sa hindi Muslim dahil sa kanyang inaasal. Sa panahon natin ngayon, sa maraming mga lugar, mas umiiral ang bid'ah kaysa sa sunnah. Mas pinahalagahan ng mga tao ang kung ano ang kinagisnan nila mula sa kanilang mga nakatatanda, na ang sino mang magtutuwid sa kanila nang naayon naman ng mga bataya mula sa Quran at Sunnah ay tinuturing nilang mga kaaway ni Allah at kaaway ng relihiyon na ito. Na sa halip na sila ay tatanggapin bilang mga tagapagsaayos, sila ay kinikilala nila bilang mga tagapanira ng relihiyong ito dahil higit nilang minamahal ang mga bid'ah. Ikatlong dahilan kung bakit hindi natin na ipapakilala ng maayos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang habag sa sanlibutan, dahil hindi lamang dahil sa hindi natin siya nakikilala o hindi natin isinasabuhay ang kanyang sunnah, hindi natin siya na ipapakilala dahil hindi naman natin talaga siya ipinapakilala. Hindi natin ginagawa ang ating obligasyon na magda'wa, na mag-anyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala at ipakilala natin ang relihiyon na ito sa mga hindi Muslim, lalong-lalo na. Sa panahon natin ngayon, maraming mga Muslim ang nagkakamali sa pag-unawa na ang da'wa ay trabaho lang ng mga balik Islam o ng mga dating hindi Muslim na yumakap sa pananampalatayang ito. Hanggang ngayon ay marami ang nag-aakala na ang da'wa ay trabaho lamang ng mga tao na mayroong mataas na pinag-aralan sa relihiyong ito. Na kailangan mo munang maging ustad, kailangan mo munang maging graduate ng Islamic University para ikaw ay magkaroon ng obligasyon na magda'wa. Na inaakala nila na ang da'wa ay para lamang sa mga tao na binabayaran o pinapasweldo para gawin ito. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang da'wa ay wajib sa lahat ng mga Muslim sa bawat isa. At ang da'wa ay wajib sa ano pa mang sitwasyon mo. Mahirap ka man na Muslim o mayaman, ikaw man ay may kaunting kaalaman o hindi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Magparating tayo ukol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit isang aya lamang mula sa Quran o mula sa hadith. At gayon din, kung hindi mo man kaya na ikaw ay magda'wa sa pamagitan ng pananalita o pakikipag-usap sa mga hindi Muslim, ikaw ay magtustos sa pamagitan ng iyong kayamanan sa pagpapalaganap ng relihiyon na ito. At ikaapat na dahilan kung bakit hindi natin na ipapakilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang rahmatan lil alamin ay bagaman merong mga nagdada'wa sa atin, ay marami pa rin sa mga nagdada'wa ang hindi nagdada'wa sa tamang paraan. Na sa halip na mga hindi Muslim ay naanyayahan natin tungo sa kagandahan ng Islam, ay hindi nagiging maganda ang resulta ng ating mga pagdada'wa kung ang ginagawa lamang natin ay ang pintasan ng kanilang relihiyon. O kaya ay sabihin na mali ang ganito, mali ang ganyan sa kanilang relihiyon. Dahil mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang gabay ay nagpapalapit sa mga tao tungo sa pananampalatayang ito sa pamamagitan ng mabuting pakikitungo sa kanila. Hindi natin maipapakilala sa mga tao ang tunay na relihiyon kung banggit lamang tayo ng banggit ng kung ano ang mali sa kanilang relihiyon. Hindi ba't marapat na banggitin natin naman o higit natin babanggitin kung ano ang tama sa ating relihiyon kaysa sa kung ano lamang ang nais nating banggitin na ipintas sa kanilang relihiyon na ikasasama lamang ng kanilang loob at ikalalayo ng kanilang mga damdamin mula sa relihiyong ito. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo ay magsikap na maipakilala natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang habag sa sanlibutan sa pamagitan ng pag-aaral sa kanyang buhay, pagsasabuhay ng kanyang sunnah, pag-aanyaya tungo sa mga katuruan niya, at
sa pag-aanyaya sa tamang pamamaraan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu azza wa jal wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan, at ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay mapasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang kasamahan at lahat ng sumusunod sa kanila. Sinabi ni Allah na magkaisa tayo tungo sa kabutihan, sa pagiging makadiyos at pagkakaroon ng takwa, at huwag tayong magkaisa sa pagkakasala at pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isinasagawa natin ang pagpapakilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sanlibutan, bilang habag sa sanlibutan, at bilang pag-aanyaya na rin sa mga tao tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa tatlong kadahilanan. Isinasagawa natin ang da'wa, unang-una dahil sa ito ay wajib o obligado sa atin, sa bawat isa, na ang da'wa ay fardu ain, na ang bawat isa ay mayroong obligasyon na mag-anyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ginagawa natin ang da'wa dahil maaring sa pamamagitan nito ay gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ibang tao at sila ay maililigtas mula sa parusa ng impyerno. At ikatlo, ginagawa natin ang da'wa dahil sa napakalaking gantimpala nito. Mga kapatid sa pananampalataya, ang pagiging wajib ng da'wa ay ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Sinabi ni Allah, mag-anyaya ka tungo sa landas ng iyong Panginoon na may hikmah at mahusay na pangangaral, at makipagdebate ka lamang sa kanila sa pamamaraan na mabuti. Na sa sinasabi na ito ni Propeta Muhammad, o sa sinasabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa sinasabi niyang udu'u, ang kahulugan ng udu'u ay pautos na pagsasabi na ikaw ay magda'wa. At sa pagpapaliwanag ng mga scholar, na sa pamagitan ng udu'u, ito ay nangangahulugan ng obligasyon. At kapag ang isang gawain sa Islam ay obligado, sino mang gagawa nito ay magkakaroon ng gantimpala, at sino mang hindi gagawa nito ay magkakaroon ng parusa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagtalikod sa da'wa ay magkakaroon ng napakaraming mga masasamang kahihinatnan. Dahil tunay na ang isang Muslim ay may obligasyon na mag-utos ng kabutihan at magbawal sa kasamaan. At ano ba ang pinakamainam na kabutihan kundi ang pag-aanyaya natin tungo sa tauhid, sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ano ba ang pinakamasamang kasamaan kundi ang shirk o ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, ang mga scholar ay tumutukoy sa da'wa bilang wajib. At ang pagsisikap natin sa da'wa ay maituturing din na isa sa mga pagsasagawa natin ng jihad o ng pakikibaka para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil isa sa mga aspeto ng jihad ay ang pag-uutos natin ng kabutihan at pagbabawal natin sa kasamaan. At sa pamagitan nga ng obligasyon na magda'wa, ay nagkakamit din tayo ng napakalaking kabutihan dito, at kabilang na dito ang kabutihang panlipunan. Na sinasabi nga ng mga scholar, sa pamagitan ng ating pagdada'wa, insyaallah, tuwing nang mayroong magmo-Muslim, tayo ay madaragdagan ng isang kapatid at mababawasan tayo ng isang kaaway. Dahil tuwing nang mayroong isang magmo-Muslim, siya ay magiging kapatid natin sa pananampalataya, na kung hindi man siya magmo-Muslim, siya ay magiging isa sa mga kaaway ni Allah na sumasamba sa iba pang Diyos o kaya ay lumalabag sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Pangalawang dahilan kung bakit tayo nagdadakwa ay bilang pagliligtas natin sa iba mula sa impyerno. At nawa ay gawin ni Allah na mabiyaya ang ating mga sinasagawang dakwa. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pag-uutos na tayo ay magligtas sa ating mga sarili, lalong-lalo na sa ating pamilya. Sinabi niya, ya ayyuhalladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Waqudahan nasu wal hijara. Na o kayong mga nanampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong pamilya mula sa apoy, na ang mga panggatong dito ay ang mga tao at mga bato. Na sa pamagitan ng ating dakwa, sino ba sa atin ang hindi nagnanais na ang kanyang pamilya ay may ligtas? Ang kanyang minamahal na ama o ina, ang kanyang kapatid, o ang kanyang mga malalapit na mga kamag-anak. Sino ba sa atin ang hindi nagnanais ng kabutihan para sa ating kaibigan o para sa sino man ating pinahalagahan? Pangatlong kadahilan ng bakit natin sinasagawa ang dakwa ay dahil sa napakalaking gantimpala nito. Isa sa mga halimbawa ng malalaking gantimpala nito ay ang halimbawa ni binigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lian yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Na kung si Allah ay maggagabay sa pamamagitan mo patungo sa Islam, ng isang tao lamang, ang kabutihan nito ay nakakahigit pa kaysa sa kabutihan na may dudulot sa iyo ng pagkakaroon mo ng isang pulang kamelyo. Na ang isang pulang kamelyo sa kultura ng mga Arabo, ito ang pinakamahal na uri ng kamelyo. At sa panahon na ito, ang kamelyong pula ay nagkakahalaga na milyong-milyong piso. At tunay na mas mahalaga pa rito o mas maganda pa rito ang gantimpala na makukuha ng sino man na meron siyang magagabayan. Na sino mang meron siyang magagabayan o kaya ay siya ay gagamitin ni Allah upang magabayan ang iba. Sumunod ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Sino man ang maggabay tungo sa kabutihan at siya ay sinunod ng tao na yaon tungo sa kabutihan, meron kang inanyayahan tungo sa Islam at siya ay nagmuslim, makukuha mo ang lahat ng gantimpala na makukuha ng tao na yaon sa kanyang pagiging Muslim nang hindi nababawasan ng kanyang reward o ang reward mo. Allahu Akbar. Kaya para sa sino man na siya ay marami na nagabayan o kaya ay siya ay ginamit ni Allah na magabayan ang napakaraming mga tao sa pamagitan ng kanyang napakaraming pagsisikap, ito ay makikita niya sa kabilang buhay. Makikita niya mga gantimpala nito doon sa kabilang buhay. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir ash-shirka wal a'da' ad-din. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ansur al-ikhwanana fi Mindanao wa fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafata wal ghina. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.